Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hot
breakout performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Umaga, Pilipinas! 5:37 ang oras sa buong Kapuluan. Ay, Commissioner Mendoza, kumusta na daw ho kayo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ha? I-check nyo daw kanino tong, sino daw itong taga-BIR na may bagong bahay dyan sa Nubali, sa Santa Rosa, Laguna. Brand new, ano ha? Laki daw ng parking space kasi 3 sasakyan ang kinakailangang i-park doon. Ayan ha. Mukhang kasama yata daw ito sa mga na-promote, Com. Lumalabas sa mga bagong pananaliksik na merong notable decline o kapansin-pansing pagbaba ng average IQ test score ng Gen Z kung ikukumpara sa mga millennials. Ayon sa mga eksperto, ang resultang ito ay isang mahalagang obserbasyon dahil ito ang unang pagkakataon na bumaba ang marka sa pagitan ng magkasunod na henerasyon matapos ang ilang dekada ng dire-diretsong pagtaas ng IQ score sa buong mundo. Hindi lang ito lokal, globally. Binigyan din ng mga researcher na ang pagbaba ng scores ay hindi nangangahulugang mas mahina o hindi sapat ang kakayahan ng mga individual sa Gen Z generation. Sa halip, ang pagbaba ay nakita bilang epekto ng makabagong kapaligiran at makabagong pamumuhay. Kabilang sa mga dahilan ito ang labis na paggamit ng digital devices na nakakaapekto sa atensyon at malalim na pag-unawa. O nga, dahil dati, di ba, pagka may hindi ka naintindihang salita, word, hahanapin mo si Mr. Webster. I-check mo doon, tapos i-check mo rin yung tamang pronunciation, kung ano yung mga meaning, mga synonym at mga antonym nito. Ngayon, hindi eh. Pagka medyo dispalinghado, hindi mo alam yung pronunciation ng isang salita, check mo kay Mr. Google. Ayan, ha? Tapos after that, wala na. Hindi mo na tinitingnan kung ano yung tamang aplikasyon. Oh. Tsaka ngayon, ang dami mga bata na ang ikli ng pasensya. Nawala lang biglang wifi, nagmumura na. Marunong pang magmura, ha? Lalong-lalo na pagkabala sa TikTok. Mga bata ngayon, di ba? 6 years old, 7 years old. Nagti-TikTok na, nakakagulat. Oy, mga magulang, bantayan nyo yung mga chikiting nyo dyan, ha? Paano naman hindi magti-TikTok yung bata? Nanay, nagti-TikTok din. Di ba? Hindi ko maintindihan. Wala na ba? Sabagay, kanya-kanyang subjective naman ho yung content eh. Pero pag tinignan mo naman, wala namang kakwenta-kwenta. Tapos ilan bang following mo? Marami, 4 na sila. Ay, sus, may Ginoo. Hindi kasi ako nagti-TikTok, kaya hindi ako makarelate. Pati na rin ang mataas na antas ng pressure sa kasalukuyang panahon ay nagiging hadlang sa optimal na pag-iisip. Paraan ng pagtuturo at pagkatuto na malaki ang pagkakaiba kumpara sa mga nakaraang dekada. Ayan, ha? Ay, sus, may Ginoong buhay ito. Wala na yata marunong gumamit ngayon ng abacus. Di ba? Pagdating naman sa exam, hindi ka naman pwede magdala ng calculator eh. Hindi ka rin po pwede magdala ng cellphone. Paano kung masyado kang dependent dyan? Di ba?
Marami pa bang gumagamit ng daliri? Yung multiplication gamit ng daliri? Wala na. Alam niyo yung mga ganong nakakatulong na malaki yan, ha? Tsaka yung, at least yung sa abacus, mas madaling yun. Pero wala na. Bibihira ng mga gumagamit. Masyadong dependent ang mga kabataan ngayon sa mga device. Kaya hindi rin marami yung pangunawa eh. Tsaka, mas marami naniniwala sa mga mas marami naniniwala sa chismis. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sa totoo lang, ha, hindi ko alam, lahat pala na cellphone, meron talaga ng tracking device. Akala ko, tutuin ko eh. Ha? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Mami, i-check ko, ha? Akala ko, ini-install yun eh. Meron. Pasyensya na, tanga lang. Hindi nga ako alam eh. At least inaamin ko na hindi ko alam. Ang dami dyan, hindi alam eh. Ayaw pang aminin na hindi nila alam. Nagmamarunong, ha? Pinaalalahanan naman ni Executive Secretary Ralph Tecto ang 140 mga bagong talagang prosecutor ng Department of Justice na huwag pairalin ng politika sa mga gagawing desisyon. Ang Recto malinaw na dapat ang kanilang tungkulin ay huwag magsilbi at pagtakpan ang mga makapangyarihang individual at tiyaking na maging patas sa pagpapanagot sa mga nagkakasala sa batas. Paalala ni Recto sa mga prosecutor magtrabaho ng naayon sa commitment ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na rule of law at siguraduhin sundin ang direksyong itinuro sa kanila o itinuturo ng mga ebidensya at ibasura ang mga kasong hindi mapapatunayan. Mahalaga rin niya na maging matatag sa harap ng kaliwat ka ng mga ingay at manindigan bilang kakampi ng katotohanan at laging nakapanig sa batas. Ang mga bagong prosecutor ay dideploy sa mga prosecution office sa buong bansa. Naglalayong palakasin ang kapasidad ng Department of Justice at makatulong para mabawasan ang mga nakabimbing mga kaso. May nagpapabati dito ng advance happy birthday kay Mother Malu Cabral. Malu. Message from Malu Cabral. Binabati mo sarili mo. Naman, Malu, pwede mo namang ibulong sa akin. Pinost mo pa talaga dyan, no? Ha? Para malaman nila na birthday mo. Sino nag-post niyan? Galing kay Tina. Tina, Ara, Kisses at Yuel. Sila palang bumati. Sabi kasi, batiin mo si Mother Malu Cabral. Malu. Sino mong Malu dyan? Ilan naman kayo nandyan, pambira ka mo. Mayor Sandy Mendoza, magandang umaga po sa inyo, Mayora, dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Harry Amping, good morning. Maganda umaga, Pilipinas! Ayun naman, pambira naman kayo. Ang dami-dami yung babati dyan eh. Hindi nyo pa binulong man lang sa akin dito. Hinayaan nyo pa si Malu na bumati sa sarili niya. Ayan. February ka rin pala, Malu? Magkakasunod kayo nila Attorney Reg, nila Bal Gonzales. Wala rin. Hindi rin nag-bloat. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yun to si Bento at saka si Banong, para daw maraming magregalo kay Malu. Ayan, Pero alam nyo, si Malu, ang dami talaga nagre-regalo dito. Alam ba ninyo dito sa DCRH, araw-araw libre breakfast namin? Naman. Ito lang ang stasyon na nakita ko na araw-araw libre breakfast. Di ba? Sa dami ng nagmamahal kay Malu na nagpapadala lagi ng breakfast. Di ba? Kuminsan may piniritong paniki. Mga exotic, di ba? Oo. Ano ba yun? Dati, yung parang mga bulate na galing sa Palawan. Lamayo, hindi. Iba naman yung lamayo. Yung bulate na nasa puno na sabi mo galing pa sa Palawan. Anyway. Tumira kayo. Thank you, Malu, ha? Sandali.
Magandang umaga, Pilipinas! 46 na makalipas sa alas 5 ng umaga, sinisilip na rin ng Independent Commission for Infrastructure ang assets ni dating House Speaker Martin Romualdez na isinasangkot sa flood control scandal. Ayon kay Undersecretary Aboy Paraiso, ang chairman ng ICI Technical Working Group, itinuturing nilang person of interest pa rin si Speaker Romualdez at higit na 10 pang individual. Sinabi ni Paraiso, nakikipag-ugnayan ng ICI sa Bangko Sentral ng Pilipinas para masilip ang crypto assets ng mga idinadawit na mga individual. Ang problema po susunod, meron na yung mga, binanggit ko USDT, may tinatawag tayo mga offline transactions. So, halimbawa ho, hindi ito nakikita, magpapalitan ng cryptocurrency, ilalagay lang sa cold wallet, mga bilyon na. Tapos, hindi mo nakita kasi walang exchange online Makikita mo na lang yan pag kinonvert na yan into some other form of currency sa ibang bansa na, which is a safe haven para doon sa mga, mga money launderers. So, that's a particular challenge Cryptocurrency. Iba pang usapan yan. Talo kayo ng mga taga-DPWH at mga taga-BIR dati. Painting naman ang binibili nila. Oo. Tanong ko nga, sino bang appraiser ng mga painting? Mas madali daw kasing itago yun pag painting. Pagka painting nagawa ng aming boss dito, ni Boss Freddy Elizalde, ayan, talaga mamahalin yan. Kakaiba yung mga artwork ni Boss Freddy, yan. Pero depende yung sa appraiser ng painting. Ganun ba yun? Oo. Pero yung iba, painting naman daw yung tinatago. Sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, isa din daw sa mga titingnan nila yan kung sino yung may pinakamaraming koleksyon ng painting. Kayo naman, Senator J.B., sabi ko nga sa inyo pumunta na lang kayo dyan sa may alamin mo na lang doon sa bahay dyan sa sa may likod ng Shangri-La EDSA. Meron isang condominium unit dyan na nasa loob ng Western Terraces ba yun? 2 unit. Para retrieve nyo yung CCTV. Makita nyo doon kung sino yung mga nagdi-deliver doon sa bahay o doon sa isang unit na ginawang bolt. Makikita nyo doon. Hindi lang painting ang nandun. Hindi lang painting ang nandun. Ayun. Tamilok daw po ang tawag doon. Malo, yun pala. Yung sinasabi mo, tamilok. Yung sinasawalan sa suka na galing sa Palawan, tamilok ka. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga. Magandang umaga nga pala kay Bokal Bing Solis, Diyan po sa Romblon. 49 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Makalipas ang alas 5 ng umaga, nananakit namin yung mga kasukasuan, nagkaka-wrinkles ba, humihina na bang kalamnan? Epekto yan ng pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang buwiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po sa Shopee, Lazada at ultabio.shop ang Ultraplex. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Dito muna ho tayo sa ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 13,000 pesos. Basta yung item na isang ginamit dyan, nilalagyan ng kandila. Ang prinsipyo ay thermodynamics. Research nyo na lang. Pagka in-elaborate pa natin, mabubuking na kung ano yung ating mahiwagang tunog. 13,000 ang naghihintay na premyo. Ang inyong masagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maraming text sa ating text line gamit yung mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! DOE talyang kamay sa serye ng oil price high, kumaasa makatutulong ang bagong Malampaya Discovery. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Muling iginiit ng Department of Energy na tali ang kamay nila sa serye ng oil price increase na pang-anim na sunod na linggo na ngayon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi nila madiktahan yung mga kumpanya dahil sa umiiral na oil deregulation law. Ang sistila ngayon, sabi ng kalihim, maaari silang umapila ng diskwento pero hindi maaring madiktahan ng presyuhan. Idiniin niyang nakadepende ang presyo sa pandaigdigang merkado dahil imported ang mga produktong petrolyo. Sabi ng DOE Secretary, ito ang dahilan kung bakit nila isinusulong ang oil exploration upang hindi na umasa pa sa importasyon. Umaasa si Garin sa pamagitan ng bagong tuklas na major natural gas reservoir sa Malampaya, mas marami ng kumpanya ang papasok na siya namang makatutulong upang kumalma ang presyuhan sa lokal. Sa pagtaya ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang humigit kumulang 75 sentimo na taas presyo sa kada litro ng gasolina, 10 sentimo sa kada litro ng diesel at 20 sentimo sa kada litro ng kerosene araw yan ng Martes. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, bumabalik na ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan mula ng malantad ang malawakang katiwalian sa gobyerno dahil sa flood control scandal. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricaport, may mga senyales ng sumisigla muli ang ekonomiya
Kabilangan niya ang pagbabalik tiwala ng mga investors sa mga priority measures ng Pangulong Marcos gaya ng pagsusulong ng anti-political dynasty, Cadena Bill at reforma sa party list system. Iginit ni Kaport, nagbunga ito ng bahagyang paglakas muli ng piso, investment sa stock market at foreign direct investment. Kumbaga, if you compare that yung previous year, based na siya sa good governance, no? Katmare, no? Wala na yung mga nakakalusot na yung mga insertion na questionable. So, nandun po yung sinyales. Tsaka, ito rin yung nagpasustain yan, December 9, ang galing mismo sa Pangulo, na ang medyo radical po yung when it comes to the reform measures na kinumit niya. Ayan, ha. O, teka nga pala, nabanggit din ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi lang pala China kundi Vietnam at Malaysia agresibo dyan sa West Philippine Sea. Laki na rin pala nitong malaki din pala itong shallow reef. Yung shallow reef na itinayo naman ng Vietnam na military structure nila. Meron din itong radar, artillery, may mga runway rin. At ito'y nasa loob din ng itinuturing nating exclusive economic zone. Balik ko, ha? Oo. Nga naman, ito, pwedeng, baka nag-iikot dyan yung submarino. Ayan, bakit kaya hindi ito nababanggit ni Commodore J. Tariela, ha? At saka di ba? Nasa loob din ho pala yan ng West Philippine Sea, ha? Hindi lang yan, hindi lang yung structure na ginawa ng China. Ganda umaga, Pilipinas! Nananawagan ang ilang human rights group sa International Criminal Court na maglabas ng arrest warrant laban sa mga kasambuat ng dating Pangulong Digong Duterte na sabit din sa kasong crimes against humanity. Ito'y makarantukuin ng ICC bilang co-perpetrators ng dating Pangulong Digong sa naturang kaso, sina Senator Christopher Bongo at Senator Bato de la Rosa at dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Kasama rin sa pinangalanan sina dating PNP Chief Camila Cascolan, Oscar Albayalde, dating Davao City Police Chief Vicente Danao, dating NBI Director Dante Giran, at dating Davao City Police Chief at dating PDEA Director General Isidro La Peña. Ayon sa International Coalition for Human Rights in the Philippines, dapat agad nilang iparesto ang mga ito at humarap din sa paglilitis kasama si Mayor Digong. Umasa ang mamamayang Liberal Party List Representative na si Leila de Lima mapabibilis ang usad ng kaso ng dating Pangulong Digong sa International Criminal Court. Ginawa ni de Lima ang pahayag bakaraang pangalanan ng ICC, Office of the Prosecutor, ang mga co-perpetrators ni Mayor Digong sa madugong drug war ng nakaraang administrasyon. Sabi ni de Lima, hindi kailanman makakataka sa batas ang mga kasabwat ni Mayor Digong. Dapat lamang napapanagutin sila sa pagkamatay ng maraming biktima sa war on drugs. In laying down the charges against Duterte, the ICC prosecutor also just made the world smaller for his co-perpetrators by naming them. They include Bato de la Rosa, Bongo, Vitaliano Aguirre II, and several PNP officials. Time and again, we warned these people, even from prison, that this day will come. Like Duterte, they did not listen. Mayayabang pa sila. Many of them will now go into hiding, joining Bato on the lam. No matter. Justice will always catch up with them. Justice will be served. Panahon na ng pagpapanagot sa pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Oras na ng pagbabayad sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Justice is coming. Apat na dating House Speaker ang natakdang magbigay ng eulogy para naman sa yumaong si dating Speaker Joe Divi, si Joe Jose de Venecia Jr. Gagawin ito sa memorial service ngayong araw. Kabilang dito sina dating Pangulo at ngayon Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal-Arroyo, late 1st District Representative Martin Romualdez, ang business tycoon na si Manny Villar at
si dating Speaker Feliciano Sani Belmonte Jr. Bukod sa naturang mga former House Speaker, nakadagdaling magbigay ng eulogy para kay Jody B. ang mga kilalang supporter ni Manong Joe na sina Senator Mig Zubiri, Loni Ligarda at Sherwin Gatchalian. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Pormones, nang-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Lao Tzu. Ang sabi niya po, those who are right do not argue. Those who argue are not right. 2x2 at ACS Balita, susunod na sa ilang saglit. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01 ang oras sa buong kapuluan. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang shield sa pagpatay ng